Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O dito ulit tayo mga kababayan sa ating masayang channel, Laugh Trip Ngani. May tawa agad niya Mr. Maravillas kahit wala pang joke. Laugh Trip nga eh. Dito sa channel natin, wala pang joke, nakakatawa na. Sa mukha ko pa lang, di ba kayo natatawa? Ano mga kababayan, di ba? Kaya mga komedyante, binabagay-bagay talaga po. ang ganitong mukha, pang comedy talaga. Ayos. Para masaya kayo, lalo yung mga DDS, masaya kang nilalait ako, di ba? Kaya ang gawin natin, ako na yung manlalait sa sarili ko para hindi na ako masaktan. Masanay na ako na laitin ko yung sarili ko kaysa naman kayo. Di ba, mga kababayan? Di ano niya, Mr. Manavillas, yung mga masasayang kwento mo dyan. Yung impeachment trial, laugh trip po. Sino niya, Mr. Manavillas, yung laugh trip? Ito po, ipakita ko sa inyo. Post ni Kasangga ng Katotohanan. Sabi dito sa kanyang post, Senator Judge sa noon, Senator Judge ngayon. Ano ba, laugh trip po? Kaya hindi po nakatawa yung picture, matatawa ka. Yun ang uri ng Senator Judge noon as compared ng Senator Judge ngayon. Laugh trip po. Although si Miriam, mga kababayan, pag nag-joke yun, na talagang matatawa ka. Matalino ang mga binibitawang jokes at makahulugan. Mga kababayan, yung mga binibitawang jokes ni Miriam Defensor Santiago. Pero itong si Robin Padilla, kahit hindi mag-joke, nakakatawa. Yung seryoso niyang mga sinasabi sa Senado, ay, yun ang nakakatawa. O, diba? Kanina, mga kababayan, sa impeachment trial, nakipagdiskusyon, mga kababayan, si Robin Padilla, pati sa abogado ng prosecution, para i-justify po yung mga aliases na ginamit ni Sara Duterte. Yan sabi dito sa balita ng Inquirer, ang ating mga bayani ay gumamit ng aliases. Senator Judge Robin Padilla questioned Attorney May Divina Gracia on the significance of using aliases, drawing comparisons between national heroes and NPA members. Ito yung introduction ni Robin Padilla. Napakaganda po ng inyong ngiti. Batid po ba ninyo ang mga petsa na to kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Sagot ni Atty. Divina Gracia, National Heroes Day. Sabi ni Robin, ito po ay hango sa ating mga bayani. Naniniwala po ba kayo ng ating mga bayani ay mga alias? Ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Ano pong kahalagan nito sa palagay ninyo? Sagot ni Atty. Divina Gracia. First, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding the use of aliases. Under the anti-alias law, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided na kailangan po na nakabanggit din kung ano yung real name. Sabi ni Padilla, magmula po noong 1982 hanggang 1986,
Ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor ng pangalan ay Teodoro Patino na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba ninyo yon? Sabi ni Atty. Divina Gracia, yes, Your Honor, but the circumstances then were different. Sabi ni Padilla, bakit po ba? Sabi ni Atty. May gira po noon, sir. Sabi ni Padilla, wala po ba tayong gira sa NPA? Ang NPA po, mayroon mga alias. Sabi ni Atty. Divina Gracia, strictly speaking, sir, iba yung internal armed conflict. Iba naman po yung war. Nakikipagdiskusyon mga kababayan para i-justify yung paggamit ni Sara Duterte ng mga aliases. Ginamit pa yung alias ni Ninoy Aquino na si Marshall Bonifacio. Ayon, nag-react tuloy mga kababayan si Bam Aquino. Sabi ni Senator Bam Aquino, tama, si Ninoy Aquino may alias para makauwi siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya, pero wala siyang confidential funds. Siya nga naman po. Ano nga po? Knockdown siya, no? Basag si Robin Padilla. Tama naman po. Walang confidential funds. Yung alias dito, ginamit po para itago yung pagnanakaw ng confidential funds. O, diba, mga kababayan? Wala man pong problema gumamit ng alias. Ano ba? Di ba? Kami nga po, may mga alias kami. Bansag ang tawag diyan sa amin. Ang bansag ko, alimbawa po, bunga-bunga. Ano ibig sabihin ng bunga-bunga? Yung maliit na daga. Kasi maliliit kaming tao. Uso yun sa barangay po. Kung ano-anong tawag, mga alias. Ang tawag diyan sa amin, bansag. Binansagan. Other name namin. Na usong-uso sa mga barangay. Di ba po? Yun, mga kababayan. Pero hindi natin yun ginagamit para itago yung pagnanakaw. Walang problema po gumamit ng alias. Basta wag lang gamitin para itago yung pagnanakaw, Robin. Yan ang pagkakaiba ni Marshall Bonifacio. Tapos po ni Mary Grace Piatos. Naintindihan mo na, Robin Padilla? Langya talaga po. Kaya pati si Atty. Masagka, yung kaibigan namin dito, sabi niya, Alipato is not an alias, but pangalan ng kabayo ng batang Jose Rizal. Kulang sa arar si Boy Sili. Tapos may follow-up siya. Sa mga alias po, sa mga alias, kilala nyo ba si Boy Sili? Ako hindi ko kilala kasi hindi ko man siya narinig na parte sa mga tumanggap ng confidential funds ni Sara. Wala man nabanggit doon. Ang nabanggit na mga bagong pangalan, si Bilat, tapos si Pagong at Pusa. Wala man akong narinig na nakita doon sa mga bagong pangalan na nakasulat sa tawag doon, acknowledgement receipts ni Sara Duterte. Wala akong nakitang Boy Sili. Hindi siguro na naisip na isulat ng mga staff ni Sara. Yung Ibong Adarna, wala din. Yung nagpasilip ng Ibong Adarna sa live selling, wala din. Kaya pati si dating political secretary ni si Ronald Llamas, political secretary on political affairs, secretary on political affairs ni
Noynoy Aquino, napapost ng reaction, political analyst Ronald Llamas, sabi niya, ugok lang ang magkukumpara sa ating mga national heroes sa mga pagong Pusa Bilat at Mary Grace Piatos ni Sara. Ugok nga. Alang yan, kinumpara yung mga aliases na mga heroes sa mga ghost beneficiaries ni Sara Duterte. Puro multo. Para lang mga kababayan malunok, ma-justify yung paglunok ng 500 million pesos. Wala talaga niya, Mr. Maravillas. Sayang talaga niya, Mr. Maravillas, pasweldo kay Robin Padilla. Ayan tuloy, oh. Pati si Dr. Rosie Rizal, nagalit. Inampas ng librong No Limit Hangiri si Robin, sabi dyan, may confidential funds ba nung panahon nila? Sabay, mura. Walang confidential funds sa panahon ni Dr. Rosie Rizal. Wala man ganun po, mga kababayan. Walang nilustay na confidential funds noon. Di pa uso. Ngayon panahon ni Ninoy, mga kababayan, nang umuwi mula Boston, wala din confidential funds. Di ba? O ito, talagang ipinagpipilitan niya, ni Robin, yung confidential funds. Sabi niya, kung meron confidential funds sa si DepEd Secretary Sani Angara, maaari bang napigil niya ang mga shooting incident sa paaralan? Sagot ni Atty. Divina Gracia, I cannot speculate. No, Your Honor. Sabi naman ni Atty. Christine Ferrer, it can, Your Honor, if the purpose of the confidential fund is to conduct surveillance on the threats. Hindi natin maintindihan, mga kababayan. Speculative. Noong una, kontra, may objection, Your Honor, si Atty. Ferrer sa speculative. Ngayon, mismo yung Senator Judge, mga kababayan, si Robin Padilla, ang nagtanong ng speculative question. Sinang-ayunan po ni Atty. Ferrer. Hindi consistent po sa objection, Your Honor. Talaga po ito, mga abogado ni Sara Duterte, pagpabor sa kanila, kahit speculative, okay. Sabi ni Danny Igya, speculative. The point of the impeachment is whether the OBP liquidated the confidential fund in accordance with existing COA rules and regulations, not whether certain situation could be avoided by having or not having confidential funds. Sabi ni Kay Blanco, Ngek, the suspects in the shooting are students, not terrorists. Sabi ko sa inyo, wala na po sa topic yung pinag-uusapan. Inalaw pa rin ni Chis Escudero. Dapat i-out of order na. Kung hindi out of order yun ni Chis Escudero, dapat i-out na si Chis Escudero mismo. Isama yung presiding na impeach, mga kababayan.
Hindi niya masaway yung kapwa niya mga senador na yung mga questions po irrelevant. Nasasayang po yung oras ng impeachment trial. Ang dapat i-prove dito kung dinostay ba o hindi yung confidential funds ni Sara. Saan napunta yung pera ng bayan? Yun ang dapat na iniimbestiga doon. Alay, puro mga speculative questions mga kababayan, irrelevant. Parte to ng delaying tactics. Tama ba mga kababayan? Wala na sa topic po. Dapat in-stop na ito ni ang daming sinasabi si Robin na wala naman po sa irrelevant nga. Sabi ni Robin, alias Arios by our Bayanis. Sabi ni Atty. May, aliases are a non-issue. The issue is how it was used. Correct. Paano ginamit yung alias? Ginamit po yung alias para pagtakpan yung pagnanakaw. Yun ang issue doon. O diba? Yung mga bayani gumamit ng alias hindi man para pagtakpan yung pagnanakaw nila, kundi para hindi sila ma-trace ng mga humahabol sa kanila nung panahon ng revolusyon. Tama po? Hindi man sila gumamit para hindi mahuli dahil nagnakaw sila. Iba yung iba yung gamit, yung intention kung bakit sila, mga kababayan, gumamit ng alias. Tama po? Talaga po itong si Robin Padilla. Wala eh. Kaya tama itong post ni Ethel de Borja. Sabi ni Ethel de Borja, nag-post siya, Dear Senator Win Gatchalian, payag na po kaming sa launch na lang si Robin Padilla during impeachment trial. Ipadlock nyo na lang po para di na siya makabalik sa plenary hall. Malaking pasasalamat po namin kung mangyari yan every trial day. Thank you. Sabi ni Melchor Vergara, I support this proposal. Ako din, I second the motion. Para po hindi na masayang po yung oras ng impeachment court. Nasasayang po. Imbis na ma-establish na yung culpability ni Sara Duterte, nadadala po sa kung ano-anong usapan na irrelevant man po. Sayang ng panahon. Anyway lang po mga kababayan. Ay lang yan talaga. O kung napasaya po kayo ng ating episode ngayon dito sa ating channel, Laugh Trip Ngani, click subscribe po ninyo. And share naman po ninyo sa inyong mga kaibigan para sila din po ay sumaya. Lalo na po sa mga DDS para uminit po yung ulo. Diba, mga kababayan? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.